Next problem, the vertical circular gate 9 meters in diameter shown in figure has water on one side and air on the other side. If the water is 14 meters above the invert and tama ba? Above the invert and air is 50 kilopascals, where will a single support be located above the invert of tunnel to hold gate in position? Yun. Dito kasi sa hindi pala nakakorek. Ayun. Dito kasi meron daw kasing dito, parang tunnel. So above the invert daw siya. Yan. So dapat daw nandito siya sa yung support dito sa ibabaw. Okay. So, tulad nung ginagawa natin mga una, nilolocate na natin agad saan yung center of gravity, saan yung center of pressure, tapos saan yung eccentricity. So, i-locate lang natin na dito ang center of gravity, dito ang center of pressure ng sabihin natin ng water. So, CP1. Tapos, meron din daw pressure sa air na 50 kilopascal. So, since atmospheric siya, di ba ang pressure sa atmospheric ay equals to 0? Diba? Therefore, dito atmospheric pressure, ito ay gauge pressure. Therefore, yan. So, locate natin ang hydrostatic force dito sa water. Di ba nga, ang hydrostatic force ay acting on the center of pressure of the gate. So, andito daw ang dito daw ang hydrostatic force ng water sa FH1. Next is yung hydrostatic force na nag-act dito sa air. Sasabihin ko na ang hydrostatic force ng air ay nandito rin sa center of gravity. Mamaya ipoprove ko sa inyo kung bakit nasa center of gravity ang hydrostatic force ng air. Okay? So, dito rin, syempre, lagay din natin kung saan dito yung center of gravity. Dito rin lagay din natin yung center of pressure. Tapos, napapamagitan siya ng eccentricity. So, yun. Next, alamin natin saan ang y-bar natin. Ang y-bar po natin ay located from the center of gravity. Andito po siya, center of gravity. Paakyat ng liquid surface. Okay? Simula dito, pa dyan. Ayan daw ay h-bar. Okay. Next. Since ito ay h-bar, tapos ito ay radius lang din naman ng, ayan, gitna lang naman ng center of gravity ng circular gate natin. So, masasabi natin na ito pala, ito, pababa, ay 4.5. Diba? So, radius ng circle na diameter na 9 meters ay 4.5. Okay. So, due to different liquid, magkaiba siya, water and air pressure siya, magkakaroon siya ng different center of pressure. So, first, solve muna natin yung mga hydrostatic force nito. So, FH1 muna tayo dun sa water. Sa FH1, di ba nga, pressure at the center of gravity times area, wherein pressure is gamma times h bar A. Okay, so rewrite lang natin. Magiging gamma h bar A. So yun. Ang unit weight natin sa left side, since water lang siya, walang sinabi kung salt or fresh. So, assume na natin na fresh water siya. So, 9.81 na lang din siya. So, times 1. Times yung h bar niya. Yung h bar natin is 14 meters yung total niya, minus yung radius dun sa baba. Ito.
Ito yung h-bar niya. Pwede ko masabi na ang h-bar nito ay yung total 14 meters minus yung 4.5 dun sa baba. Ito. Therefore, ito ay 9.5. Next is yung area ng circle natin. Ito, area nito. So, ang area niyan ay pi d squared over 4. So, 9.81 times 9.5 pi 9 squared over 4. 5928.81 kilonewtons. Store ko sa A. Baka kasi kailanganin mamaya. Next is yung dito naman sa air, yung hydrostatic natin sa air. FH2. Ganun pa rin naman, gamma H bar A. Ang pressure natin, since hindi natin kailangan to gamma H bar A kasi may given pressure na tayo na gauge pressure, which is ito na yun, pressure na yun. So, ito, P lang din. P. So, may given na tayo na 50 kilopascal. So, area na lang. Area na lang ng circle. So, 50 times pi 9 squared over 4 equals 3180.86. 3180.86 kilopascal. Next. Ngayon, ipoprove ko na ang hydrostatic force ay nag-act sa center of gravity. So, proving that FH2 is acting at center of gravity of K. Yeah. So, drawing ko lang. Paano natin ipoprove? Okay naman. So, let's say na ito yung gate natin, ito yung center of gravity niya. Tapos ito yung center of pressure. Tapos diba dito, yung FH1 natin. Tapos may eccentricity siya. Sabihin natin E1. Tapos let's say na ang FH2 natin sa air ay wala sa center of gravity. Nandito siya sa eccentricity. Yan, may distance siya na eccentricity. So, in proving that, katulad ng ginamit ko na formula sa part 2 na modified formula, unit weight times inertia sin theta. Tapos ito, hydrostatic force. Yan. So, solve natin. Try mo natin sa E1. So, yung E1 natin is 9.81. Tapos inertia ng circle is pi d raised to 4 over 64. So, pi d raised to 4 over 64 sin 90 lang din since perfectly vertical siya. Tapos yung hydrostatic force natin sa una, yung 5928.81. 5928.81. So, may masasolve tayong eccentricity dito. Ito nga. 9.81 pi 9 raised to 4 over 64 sin 90. Tapos yung hydrostatic force 0.53
289. 0. Ah. 0.53289. So, ito na lang. Tapos, yung pangalawa naman natin, dito sa air, ganun din. Since, ito yung formula, di ba? Unit weight, inertia, sine, theta, over hydrostatic force. Since yung unit weight natin sa air, hindi naman natin nararamdaman, no? Wala tayong nararamdaman na atmospheric or air, walang bigat, no? Depende na lang kapag may nararamdaman kang bigat sa likod mo. Diba? Iba na yun eh. So, ina-assume na lang na unit weight ng air is close to 0 na rin. Kaya, ang magiging sagot dito sa eccentricity natin is 0 na lang din. Kaya, nasabi ko na since walang eccentricity, edi sa center of gravity lang din siya nag-act. Di ba? Next. Alamin na natin yung distance nito ng support. Diba? Hindi kasi natin alam, ayun, saan daw yung location ng support. Pero dapat daw above nito ng invert. Okay? So, drawing lang natin ulit. Gawin natin lang para makita. Ayan. So, drawing na natin ulit. Ito yung center of gravity, center of pressure, ang nag-a-act na hydrostatic force dito. Tapos nandito rin yung isa, FH2. Tapos nakuha naman na natin to. Nakuha na natin yan. Tapos, ang wala na lang is yung eto. Ano daw itong Y na to? Ano daw yung location na ng support mula dun sa pinakailalim. So, ito, sabihin natin na lang na ito ay 0.8. Okay? So, masasabi ko na ito, kitang-kita na kasi na ito, dito, mag-a-act yung resultant forces natin. Diba? Kasi kapag nag-summation of forces ka, diba? Magiging ano lang yan, FH1 minus FH2. Diba? Alam niyo naman siguro sa statics ng resultant force natin, diba? Is yung vertical plus lang din naman. Eh, since wala naman tayong vertical force na nag-a-act dito, di ba? Meron lang tayong vertical. So, summation of forces lang natin yan. Let's say na right is positive. So, FH1 minus yung FH2. Iyon na yung resultant. So, alam naman na natin tong FH1 and FH2. I-store ko yun eh. Alpha 5928. 5928.81 na lang. Tapos yung FH2 natin, nakastore sa alpha B ko, 3180.86. So, FH1 A minus B 2747.9. 2747.9. 4 yan. Kasi 47 pa to. Kilonewtons. Diba? So, since alam natin yung resultant force natin dyan, pwede tayo mag-moment dito sa A. No? Pwede tayo mag-moment sa A, tapos assume natin na clockwise. So, moment tayo dito. Summation moment at A, tapos equals to 0, assuming that ang rotation natin is clockwise
is positive. So, magsisimula ako sa FH1, 5928.81 minus yung, ito, Y bottom natin. Ang Y bottom ko, since itong buo, teka, para mas maayos. Lagay natin ha. Ito, tapos pang line. Ayan. Tapos diba may, ito daw is 9 meters. Tapos syempre yung kalahati niyan sa center of gravity natin is 4.5. So ano naman yung itong Y bottom natin? Y bottom natin, may eccentricity tayo. Diba? Tapos ito 4.5. Edi yung eccentricity mo, minus mo ng 4.5, makukuha mo na yung Y bottom natin. So, ang Y bottom, dito ko na sulat. So, 4.5 minus yung eccentricity natin sa una. Ano ba yung unang eccentricity? 0.5329. 0.5329. Tapos, minus resultant force. 2747.947. Tapos location ito ay y. Minus 3180.86. Tapos 4.5. Equals to 0. So, ang y natin 5928.8. 5928.81. 4.5 minus 0.5329 minus 2747.94 7x minus 3180.86 4.5 equals to 0. Nakuha ko ay 3.35. Ito na yung location nito na pinapahanap sa problem. Yung